Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin may leak video. Nako po. Abante na huli, Marcoleta at Diskaya pinakita na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto nga, nako, eto pong post ni Sir Greco Belica, ang former chief ng PCAA, no, Presidential Anti-Corruption Commission. Ito po ang sabi niya mga kababayan. Shutdown at Congress, it is drowning in corruption, pork barrel budgets and politics. It is expensive, a waste of money and abusive. It brought us more problems than solutions. Shut it down and then reform. Ayan mga kababayan, totoo nga. Totoo po itong sinasabi dito ha. Kasi biruin mo, dapat ang Kongreso po ang problem solver, no? Sila po ang nagsusolve ng mga problema ng bansa, pero bakit mga kababayan, sila patuloy itong pasimuno, para magkaroon ng problema ang bansa, di ba? Sabi nga mga karibin natin, if you are not part of the solution, no? If you are not part, ano ba yung nalito na tuloy ko. If you are not part of the solution, don't be part of the problem. If you're not part of the problem, please don't be part of the solution. No? Ayan mga kababayan, sa palagay niyo po ba ngayon ang Kongreso, ay nako, they are part of the problem mga kababayan. And they are not making any solutions. Mas pinalalala pa po nila ang problema ng bayan. Ayan mga karibin natin ha. Ito pa, pasadahan pa po natin ito mga kababayan. Ako, itong pinakabagong tagapagsalita or spokesperson ni Speaker Martin Romualdez. Ito, siyempre spokesperson ka, ganito talagang sasabihin mo. Tulad ni Claire Castro, ni Princess Abante, di ba? You will not go against your boss, no? Sabi po dito ni Barber, si former Congressman Ace Barber, sabi niya po dito, siya po kasi ang pinakabagong tagapagsalita or spokesperson ni House Speaker. Barbers, giniit na walang rason para magbitiw si Romualdez sa posisyon. It makes no sense. Malamang, what do we expect from you, Barbers? Alangan mo namang sabihin, ikaw ang tagapagsalita ng speaker tapos sabihin mo, magbitiw ka na sir. Diba? Magbitiw ka na dahil eto na tinutuntun ka na, minumulto ka na sir. Nilinaw ni House Speaker spokesperson Ace Barbers na wala umanong mangyayaring pagbibitiw sa pwesto sa liderato ng Kamara. At kitang nyo na ito Ayaw talaga nilang no? Anyway, expected naman yan dyan kay Barbers, di ba? Kasi siya nga ang spokesperson. Pero ang problema dito, kung mapapaniwala mo, no? Na walang rason talaga para magbitiw si Barbers, mapapaniwala mo ba ang taong bayan? Sa mga sasabihin mo, Ace Barbers, di ba? And I think, mas paniniwalaan pa nga ng taong bayan yung mga content creators, no? Na against, contrary dyan sa sinasabi mo. Di ba? Kaysa po sa isang katulad mo na isang spokesperson ni House Speaker. Di ba? But anyway, let's just understand, mahigpit matindi siguro ang pangangailangan ni Ace Barbers, no mga kababayan. Anyway, kapit sa kapit sa patalim na ito. Anyway, ito mga karibin natin, pasadahan din po natin si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito ni Marcos Jr., to GSIS and SSS, protect pension fund, invest
wisely. Nako po. Ha? Yung sa GSIS, ininvest nga sa online gambling. Di ba? Anong nangyari? O yung SSS naman, I think, ininvest po yan sa sa Maharlika Fund. Maharlika Investment Fund. O ano ngayon? Nasaan na yun? Ganyan ba ang wisely? Hindi na nga alam ng taong bayan kung saan kung ano lang nangyayari. Di ba? President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday called on the Social Security System and Government Service Insurance System to ensure the integrity of the public's pension funds by investing wisely and modernizing its services to the benefit of Filipinos. Ayan mga kabayan. Yun nga yung dalawa kong pinupoint out. GSIS, nag-invest po sa online gambling. Oh, what happened? Na-scam. Okay? Oh, ito naman pong SSS, kinuha po nila to invest dyan po sa Maharlika Investment Fund. Correct me if I'm wrong mga kabayan kung dyan ba talaga nila nilagay. Pero I think doon po napunta yung SSS sa Maharlika Investment Fund. Kumusta na po? Ano na pong nangyari? Balita po. Para sa mga pensioners naman. Diba? So, kung ano pong nangyari doon sa inyong Maharlika Investment Fund. Yan mga kabayan. Eto, last po natin pag-uusapan. Disiplina po natin si Abante. Ito. Senator Jinggoy Estrada ay siniwalat graduation teacher nina Terry Ridon at Bryce Hernandez. Aba mga kabayan, mag-classmate pala. Yung chairperson ng Infracom at yung iniimbestigahan nila si Bryce Hernandez. Ay nako po mga kabayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Sabi po dito ni Senator Jinggoy, safe ba tayo sa kanila? Sabi naman po ni Terry Ridon, 12 years old lang ako dyan. Nilabas mo pa yung address ng bahay ng lola ko. Ay nako. Bakit? Hindi ka ba public servant at para itago mo yan? Diba? Lahat ng ito mga kabayan lahat po ng pag ikaw ay once na public servant ka, ikaw ay opisyal ng gobyerno, no? Ikaw ay pag-aari ng estado. Ikaw ay pag-aari ng taong bayan kumbaga. Kaya lahat ng tungkol sa iyo ay dapat malaman po ng taong bayan, no? Kasi mahirap naman, no? Kung sa kahuli-hulihan ganito pa lang mangyayari. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? At eto na nga mga kababayan, pasadahan na po natin ito. Nako, finish na. Natukoy na kongresista. Tinuro ni Diskaya, Marcoleta. Leak video ni Abante. Kumalat na. Eto mga kababayan, panoorin po natin at bigyan natin ng komento. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita sa ikinasang pagdinig ng House for Anomalous Flood Control Project ng mababang kapulungan ng Kongreso ay tila sinubukan umanong gisahin, takutin, ginapang at di pa nakontento. Ginamitan pa ng Biblia ni Representative Pastor Benny Abante para lang di umano idawit ang pangalan ng mga Duterte at ang dating administrasyon tungkol sa kontrobersyal sa di umano'y maanumalyang bilyong-bilyong flood control projects ng bansa na siyang sobrang nagpahirap magpasa hanggang ngayon sa maraming Pilipino. Nag-viral sa mundo ng social media ang di umano'y leak video ni Benny Abante na ayon sa ilan, tila sinubukang ginapang mismo umano sa ikinasang pagdinig ng Kongreso sa usaping flood control si Curly Diskaya na tila baga pinipilit na pinapaamin para lang madawit umano ang mga Duterte. Viral video nito umaalingasaw na ngayon sa publiko. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos tila ipilit na ikonekta sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang issue ng flood control sa Maynila, Representative Pastor Benny Abante muling na Pasensya na mga kawanan, putulin ko lang saglit kasi may na sumagi sa isipan ko habang tinitingnan ko si Abante. Tignan nyo
may nakalagay pa pong krus dito sa kanyang sa kanyang pinaka-necklace, 'di ba? Okay. Ang bigla ko po kasing naisip mga kabayan, napakasama pala ng epekto kapag pinagsama mo, no, yung politics at saka religion. Pag pinagsama po yung politics at saka religion, ito si Abante ang pinaka-model ng sama, no? Sa pahiya kay Curly Vizcaya, ito ang isa sa mga video na Dapat kasi yung religion at politics are the government, 'di ba? Should be separated. Pero ito pinag-isa ni Abante, kaya ito kayo na lang po ang mag-judge kay Abante mga kababayan. ng simpatya ng taong bayan matapos harapang tila supalpalin ng katotohanan ng may-ari ng St. Gerald Construction na si Curly Vizcaya, ang mambabatas na si Pastor Benny Abante. Nang tila patunayan dito na hirap ang DPWH official, maging ang regional director at mga kongresista na manghingi ng lagay sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa umaarangkadang build program nito noon. Sa kabila ng takot, matapang na hinarap mismo at tahasang sinagot ni Curly Vizcaya at tila nasampal ng katotohanan at tila napahiya si Pastor Benny Abante nang wala na itong mahita sa nasabing flood control project sa nakaraang administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kahit anong pilit na ginisa ni Representative Benny Abante ay hindi nagpatinag at matapang na nanindigan pa rin sa katotohanan si Curly Vizcaya sa kabila ng banta sa kanyang buhay. At matapos umanong walang nahita ang mambabatas sa congressional hearing, lalong-lalo na si Benny Abante, ay tila kumalat sa mundo ng social media ang viral leak video na kung saan ay tila bagang hindi nakapagpigil at gigil na umano ang nasabing pastor at tila ginapang na mismo at nilapitan na sa nasabing hearing si Curly Vizcaya para lang umano sa pilitang paaminin kahit na nagsasabi na umano ito ng buong katotohanan. Panoorin ang viral leak video ni Benny Abante kung saan tila kitang-kita sa video kung papaano di umano pilit paaminin ng pastor si Curly Vizcaya para lang umano madikit ang nakaraang administrasyon sa usaping maanumalyang flood control ng bansa. Na sa kahaba-haba ng diskusyon sa flood control project kung sino-sino na ang tinuturo, sa huli ay Duterte pa rin raw ang bagsak. Narito't panoorin ang full video. Gusto ko munang basahin ang nakalagay sa Isaiah 56:11. Ayan ka na naman, ayan ka na naman, ayan ka na naman. Ginagamit mo na naman ang Biblia. Ay, huwad ka naman. Di ba? Si Abante talaga mga kababayan. Ay, di ko alam kung ba. Di ba? Ikaw nga, bago mo sila turuan ng nasa Biblia, Abante. Ito personal tips, advice ko sa'yo, advice. Maybe magiging advice na rin ito ng ating mga kababayan, no? Para sa iyo, for example, ito pong advice ko or advice namin, no? Bago mo po sila bigyan ng mga lesson or mga about sa Biblia, mga kababayan, no? Isipin mo muna yung sarili mo. Abante, hindi ka po binoto ng distrito mo. Bakit nandyan ka? Diba? If you are really following, no, diyan sa mga nakasulat sa Biblia, no, diba? Kung nandyan ba, eto hindi kasi ako masyadong bihasa dyan no? Nakasulat ba sa Biblia na ang pagtanggap ng pagkatalo? Diba? Nakasulat po ba dyan? Tanggapin mo ng kusang loob at buong puso mong tanggapin ang inyong pagkatalo. Meron po ba dyan? Pakibasa naman po, Pastor Abante. Diba? Kasi ginagamit mo lagi ang Biblia
dyan po sa Kongreso where in fact this is a government issues. This is not a religious issue. No? Pagnanakaw po ang pinag-uusapan dito. Bakit hindi mo? Anyway, ito pakinggan po natin. Wala rin naman tayong magagawa. Malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Diskaya. Mas ikaw ang dapat Yung iba makinig nating dyan. mga, Unahin mo ang sarili mo. Ini-inquire dito. Ang sabi po dito yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now, this was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, it is still time for them to repent of their own sins, and come to the Lord Jesus Christ who can change their life. But anyway, I'd like to continue with my questioning now. Namin naman niya na meron silang meeting bago yung Senado kahapon So I would like to find out, nabanggit mo, sino-sino yung nasa meeting na yon bago ka humarap sa Senado kahapon? Sino-sino nasa meeting? Mr. Diskaya. Your Honor, saan po meeting po? Ano po yun? Ang tinutukoy? Binanggit mo kanina nung tinanong kita over the weekend. Did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? You're under oath, binanggit mo na kasama mo yung asawa mo, lahat na. Di ba? Tayo mo? Yes po, Your Honor. Ayan. So, inaamin mo na kayo ay nag-attend ng meeting Kasama bago po, yung meeting kahapon sa Senado. kasama ko po yung misis ko nang mag-usap-usap po kami ng mga lawyers po namin. So, inaamin mo na meron kayong meeting kahapon. Na before that, o kaumras sa Senado. Nagkaroon kayo ng meeting, di ba? Meron po, Your Honor, pero kami lang po, mga advisor po namin ng legal. So naman, sabi ko sa iyo, magsabi ka ng totoo So yung nagpatawag na meeting? Wala po, Your Honor. Now, Gusto yata ni Abante pa umatin si Curly Diskaya nang hindi muna namimit yung mga abogado niya. Parang hindi. Nako, hindi ko na lang mga kabayan yung talagang habang pinanunood mo si Abante mga kabayan, parang gustong-gusto mo nanggigigil ka rin, di ba? Diba? Kasi hindi naman ito nanalo bilang tapos ganyan ang umasta. Sino ka ba? Malakas ka lang ngayon. Diba? Pero, you know what? Nakakapanggigil, no? Nakakapanggigil po mga kabayan sapagkat hindi nga po ito nanalo, ganito pa umasta, napakayabang, pastor pa naman. Anyway, panahon po nila ngayon take note mga karibin natin Abante is tawag dito, hindi po siya elected by the people but appointed by the COMELEC. Diba? Anyway mga karibin natin, yan po ang kumakalat na mga chismis, balita. Hindi chismis, talagang totoo no? Nanalo lang po ito dahil sa COMELEC. Ayan, di ba? Pero sa botohan, talo po si Abante. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.